The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. On a Sabbath, Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees, and the people there were observing him carefully. He told a parable to those who had been invited, noticing how they were choosing the places of honor at the table. When you are invited by someone to a wedding banquet, do not recline at the table in the place of honor. A more distinguished guest than you may have been invited by him, and the host who invited both of you may approach you and say, "Give your place to this man," and then you would proceed with embarrassment to take the lowest place. Rather, when you are invited, go and take the lowest place, so that when the host comes to you, he may say, "My friend, move up to higher position." Then you will enjoy the esteem of your companions at the table. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Then he said to the host who invited him, "When you hold a lance or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or your wealthy neighbors, in case they may invite you back and you have repayment. Rather, when you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Blessed indeed will you be because of their inability to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous." My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yesterday, I said, humility can be fake. Humility can be fake. Nowadays, you have to be careful with what you're watching because everything can be an AI generated. Ano po? Mag-iingat kayo. So, kahit ang kababaang loob, nape-fake na yan. What makes humility authentic? And one simple answer is God. If God will not give you a humble heart, then what you have is mere, sa Tagalog, palabas lang. Ano pa? Palabas lang. Saint Thomas of Aquino said, pride is an excessive attention to oneself. Pride is an excessive attention to oneself. And pride will betray your humility. Pride will betray your humility. Minsan kumakain ako sa isang restaurant, doon sa isang table, ang lakas ng tawanan. Tinitingnan ko sila kung mga bingi sila. Hindi po ba? No? Mahirap kumain ng maingay yung mga kasama. Habang tinitingnan ko sila, I cannot but think, are they really happy? Or they just want people to know that they are there? Sila ba talaga ay masaya? O gusto lang nilang ipadama ang presensya na sila ay nandun?
Pag tayo ay masyadong maingay, it might be an indication that we have an excessive need for ourselves. May mga bagay na hindi naman kailangan magsalita, pero maingay. Maingay ang damit, masyadong bongga, maingay ang gamit, di po ba, Maingay. Lahat maingay. Nawala na yung pagiging simple. Nawala na yung pagiging simple. Mga minamahal na mga kapatid, anong problema? We often forget this, that pride will lead us to so many problems and so many sins. At ayaw man nating aminin, ayaw man nating tanggapin, na yung ating mga baha sa panahon ngayon ay hindi natural calamity. Ang ating mga baha ngayon, produkto ng corruption. Yung ating mga baha ngayon, hindi lang tayo lumulubog sa utang, lumulubog sa baha, lumulubog pa tayo sa utang, nababaon pa tayo dahil lang sa corruption. May nag-forward sa akin na mga kababaihang kumakain. Kailangan nyo pa bang ipagkalandakan ang inyong mga kinakain? Di po ba? At kung magkano kinakain ninyo? Hindi ba kayo nahihiya doon sa walang makain? Di ba? Ano sinasabi ko? Nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. The moment you brag, you flaunt on what you have, you are insulting the poor. The moment you flaunt, you brag, with what you have, you are insulting the poor. Natumba na, tinapakan mo pa. Mga minamahal na mga kapatid, ano bang nakakatakot kung mababa ang loob natin? One thing about being humble, no one can humble you. Pag mababa na ang loob nyo, wala na magbababa ng inyong kalooban. Wala na. Tanggap nyo na eh. Hindi po ba, Pero yung mga mayayabang, takot na sila ay ibabagsak. Darating tayo doon. Darating tayo doon. Diba? May mga bagay na sadyang hindi pwedeng makuha sa retoke. May mga bagay na sadyang di makuha sa retoke. Hindi natin matanggap na tayo tumatanda. Hindi natin matanggap na tayo nanghihina. Hindi natin matanggap na tayo nagiging bingi, makakalimutin. Tanggapin natin, bahagi yan ng ating mga pagkatao. Di ba? Ang tagal-tagal nating nagkukwentuhan. Tapos naghiwalay tayo, tatanungin kayo ng anak nyo, Ma, sino yun? Di ko alam. Di ko alam. Yung iba nga nakalimutan na ang asawa eh. Di ba? Nakakalimutan mo ang pangalan, nakakalimutan ang mukha. Di ba? Kahit nga pare, nakakalimot sa misa. Nag-consecrate na. Pagtayo, consecrate ulit. Sabi ng mga tao, ang haba ng misa natin, no? Natural, 2 beses nag-consecrate si Padre. Mayroon namang isang misa, nagkamali ang choir.
Dahil malilipon nila si Father, dapat santo ang kinanta. Ano po? Kinanta ng choir, Kordero ng Diyos. Oh, ay di wala pang consecration. Pagtayo ni Father, sabi kagad niya, Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Yung mga tao, sabi, parang may kulang. Parang may kulang. Ano po? Pero nang umunyon silang lahat, parang may kulang. May kulang. Father, you have forgotten the consecration. Oh my God. Di ba? Nakakalimot. Nandiyan ka sa pinto, nandiyan ka sa harapan ng chapel, nakatingin ka dito sa loob, ang tagal mo nakatingin. Ma, gusto magsimba? Ha? Hindi pa ba tayo nagsisimba? Isipin mo, nakatayo ka pala, feeling mo, nagsimba ka na, di ba ba? Ano? Malilimutin na tayo, tanggapin natin ang ating mga kahinaan. Do not forget the word, humus. Every one of us comes from clay. Lahat tayo ay nagsimula sa lupa. Ayaw nyo mang sabihin, nagsimula sa putik. Kung hindi tayo hiningahan ng Diyos, hindi tayo magiging tao. At lahat tayo ay magbabalik sa lupa. Sabi ng aking yumaong spiritual director, baka yung inyong mga makeup, flavoring na lang yan sa uod. Hindi pa ba, no? Flavoring sa uod. Hindi ko alam kung ano ang lasa niyan. Hindi pa ba, ano? Ha? Lumaki ako sa panahon na ang mga kababaihan para lang pumuti. Puro line ang pinupuna sa mukha. Line. Tanong mo sa matatanda kung ano yung line. Di ba, ano? Ha? Oo. Puro line. Pagpasok mo sa kwarto, amoy line na. Pag pumasok ka sa elevator, amoy line na. Ano po? Puro line na. Mukha lang maputi. Pag tinignan mo ang balat sa kamay, maitim. Kasi yun lang ang pinapaputi. Di ba ba? Ano? Puro line na. Bakit? Hindi natin matanggap ang ating mga pagkatao. Di ba? Yung iba nga sa inyo, tabi. Yung iba sa inyo, amoy virgin oil. Coconut virgin oil. Di ba? Wala na kayong ginawa kundi uminom ng coconut virgin oil. Bakit? Gusto nyo humaba ang buhay? Oo naman. Tanggapin natin, nakikiraan lang tayo sa mundong ito. Kung ano sasabihin ng Diyos, hanggang doon ka lang. Kaya nga, ano sabi ng Diyos sa isang mayaman na nagsasabing, ay, hindi na ako magtatrabaho. Ay, hindi na ako mag-iipon. Ay, marami na ako. Ano sabi ng Diyos? You fool, I will take your life tonight. My dear friends, my brothers and sisters, unless we humble ourselves, we will never appreciate our own giftedness. Unless we humble ourselves, we will not be able to appreciate our giftedness. May nag-forward kanina. Ano po? Vlogger. Ha? Binablog niya lahat ng gamit, kung ano-ano. Ngayon, tinatanong niya sa sarili niya, hindi ko nakilala ang aking sarili. Bakit? Nilagay mo na lahat ng makeup sa mukha mo eh. Hindi ba ba? No? Sino ka na ba? Ha? Baka pag wala kang makeup, di ka na makilala ng pamilya mo. Di ba ba? No? Ha? Wala na. Puro tayo kolerete. Puro tayo kung ano-anong nilalagay natin sa ating mga pagkatao. My dear friends, my brothers and sisters, anong sabi nung isang linggo? Marami ba ang maliligtas? Anong sagot doon? Wala. Depende kung marami o kokonti, ang mahalaga ikaw ay kasama. Diba? Marami nga maliligtas, di ka naman kasama. Malungkot ka pa rin. Ha? Ang mahalaga, kasama ka. Mahirap yung bihis na bihis ka, di ka kasali sa lakad. Naramdaman niya na ba yon?
bihis na bihis, o saan ka punta? Sama ako. Hindi ka kasali. Ano ka? Di ba? Malungkot yun. My dear friends, why it is important to conduct ourselves in humility? Because it reminded us of who we are. Your real sense, your real value is not about what you wear. Your real value is not what you can afford. Your real value is not about the titles you have gained. Ano po? Lagyan ka man ng, ano pangalan mo? Ha? Mr. So-and-so sa likod, sa dulo, MD. Oh. Sa EPITA, wala din, patay ka pa rin, di po ba? No? Kahit doktor ka, di po ba? No? Marami sa atin, gusto lang maraming letra ang pagkatapos ng pangalan. Ha? MA, PhD, XYJ, di ba? LGBT. Oh, di ba? Meron ka lahat, di po ba? Ano? Tapos ano, saan ka pupunta? Yun ang tanong. Yun ang tanong. If you cannot let go of what you have, maybe it's a red flag to ask yourself, why I cannot let go? Di po ba, no? Mananabi ako. Kasi niregaluhan namin ng kardinal ng shampoo. Ano po? Kasi pag nasa ibang bansa ang kardinal, yung kanyang secretary, yun lang palaging tinitingnan siguro. Your Eminence, puti na ang buhok ninyo. So, maghahanap pa sila ng parlor para kung saan magpapakulay. Di po ba? Hindi, mayroon na pong shampoo na nakakaitim ng buhok. Di po ba? Ano? Oh. Para daw may regalo namin, gamitin muna namin. Ano po? So, napilitan ako mag-shampoo ng itim. Oh. Pati aso ko, hindi na ako makilala. Di po ba? Bakit? Masama ba ang puti ang buhok? Masama ba ang puti ang buhok? Yung iba nga, hindi naman maputi, talagang kinukulayan, di po ba? Ano? Gusto, brown. Di ba? Huwag niyong kakalimutan ito, seryoso ako dito. Baka hindi kayo makapasok sa langit. Hindi niyo kamukhang original. Seryoso ako dyan. Ano pa? Walang password doon. Bakit? Malilimutin ka na eh. Oh, so, hindi na password. Facial recognition. Diba? Sabi ni St. Peter, tingin. Oh. Wala. Baka, alisin mo salamin mo. Wala pa rin. Bakit? Nagpaturo ka para lumaki ang labi mo. Bakit? Kailangan ba? Di ba ano? Ha? Sorry ha. Tigilan natin yung mga kalokohan natin. Bakit? Di ba maganda yung labi na yan? Nung binigay sa'yo ng Diyos? Di ba? Mamaya, mayroon na ng mga mangungumunyo na tatakpan ng mukha. Di ba? Kasi nung minsan, nagsabi lang ako, yung mga kilay ninyo, ayusin ninyo. Hindi naman kailangan may tattoo. Di ba? Yung iba nangungumunyo, sabi ko, malay ko ba, hindi ko naman titingnan yan. Di ba? Ano? Bakit ka nagigilty? Ang mahalaga, nakapatong yan sa original. Yung iba kasi gusto, nakataas pa ang kilay, nasa ibabaw ng original. Oh. Bakit? Kailangan ba nakataas ang kilay? Ha? Kailangan ba? Nagmisa ako sa patay. Hindi naahit yung original na kilay. Doon lang ako nakakita ng babaeng dalawang kilay. Nakakatakot. Pinagdasal ko, Lord, wag ko itong mapapanaginipan. Di ba? Hindi man. Bakit? Kasi pagpatay ka na, doon mo malalaman kung sino ang may malasakit. Think about this. Sino ang may
malasakit. Tandaan ninyo, ang sino mang nakinabang sa inyo dahil lang sa pera ninyo, pag kayo'y wala ng pera, iiwanan na kayo. Hello? Ang sino mang nakinabang sa inyo dahil sa pera ninyo, pag kayo'y wala ng pera, iiwanan na kayo. Ang sino mang nakinabang sa inyo dahil kayo ay sikat, pag kayo hindi na sikat, iiwanan na kayo. Mga minamahal na mga kapatid, ito ang katotohanan ng mundong ito. Kaya sayang ang pagod, gastos, puyat. Sa isang mundo na nakikiraan ka, na gusto kang ikaw ay tanggapin, ngunit nakalimutan mo na babalik ka pala sa Diyos na lumikha at baka hindi ka katanggap-tanggap. Hindi po ba, anak? Doon po sa mga matatanda, sorry. Ano po? Tigilan nyo yung kasi selfie, nanay. Tigilan nyo, nanay. Ano po? Tigilan nyo yan. Ha? Yung kasi selfie ninyo. Ha? Father, selfie tayo. Hindi kami kita sa loob. Nasaan tayo dyan, nanay? Kasi hindi naman pala marunong mag-selfie. Di ba ba? Lahat ng kuha, malabo. Bakit? Nanginginig na kamay. Nanay, wag nyo nang pasukin yan. Pwede ba? Di ba ba? Tanggapin ninyo, hindi yan kailangan. My dear friends, the problem is not humility. The problem is pride. The problem is not humility. The problem is pride. Do not forget this. Pride is an excessive attention to oneself. Lord, spare us from pride. Amen. Pinagtatawanan natin yung mga kontraktor na yumayaman, ang malungkot na kwento, hindi naman lahat ng kontraktor corrupt. May kausap lang ako kamakailan, dahil siya ay kontraktor, hindi siya makasingil ngayon, kahit siya ay maayos ang trabaho. My dear friends, my brothers and sisters, sin has its social dimension. Huwag niyong kakalimutan yan. Hindi lang kayo ang nagkasala. Kung kayo man ay nagkakasala, mayroong ibang magdurusa. Inuulit ko. Matagal ko nang sinasabi ito. Yung ating baha, yung ating landslide, hindi yan natural calamities. Resulta yan ng korupsyon. Kung hindi tayo magbabago, patuloy tayong lulubog. Saan nakaugat yan? Pride. Yabang. So next time when you are eating and you are tempted to take pictures of your food, think about this. Do you really need to post what you are eating? Don't insult the poor. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.